Oh, mga kabunyog, ang tindi naman ito ni Sara Duterte. Ang kapal. Kinomentaryuhan ng negatibo ang edukasyon ng bansa. Gayong dating Defense Secretary siya, ha? Ha? Ang sabi niya, masyado na daw tayong napag-iiwanan ng ibang mga bansa. Hmm? Ang ating daw educational system o sistema ng edukasyon natin, ang ating mga graduates, ang ating mga estudyante, ah, halos ano daw nahuhuli. Grabe, nahuhuli na daw tayo sa ibang bansa. Kaya nakakahiya na daw ang bansa natin pagdating sa edukasyon. Ah, wow! Anong ginawa mo nung DepEd secretary ka? Oh, ilang taon kang DepEd secretary, ang laki-laki ng budget mo, may confidential funds ka pa. Oh, anong ginawa mo? Tapos may gana ka pang magkomentaryo ng ganyan. Totoo naman 'yan. Problema talaga 'yan ng edukasyon natin. Pero ikaw, anong ginawa mo? Ang kapal naman ng mukha mo, Sara Duterte. Ah, habang nasa ibang bansa, 'yan, nagsasalita si Sara Duterte sa mga Pilipino sa ibang bansa, habang nandun siya, nagkokomentaryo siya sa mga nangyayari sa bansa natin. Na akala mo naman, nung panahon ng kanyang ama ay napakagaling ng ginawa. Ganun din naman eh. At nang naging ano siya, secretary ng DepEd, hmm, ah, napakamakapangyarihan niya. Ang laki-laki ng budget niya. Mayroon pa siyang confidential funds sa DepEd. Pero anong nangyari? Wala rin eh. Hindi niya naman hindi niya naman nabago, napaunlad man lang ang ating sistema ng edukasyon. Tapos ngayon may gana kang magkomentaryo ng ganyan. Sabi kasi ni Sara ganito, in our country, it takes a long time before we are able to catch up with modernization. In other countries, they are so modern. As for us, we are still in paper and pencil. That is just an example. Wow. Ang tindi ni Sara, mga kabunyog. Ito ngayon, laman ito ng mga usap-usapan kasi nga kung makapagkomentaryo si Sara Duterte, akala mo naman ang galing ng ginawa niya. Okay lang sana yung magkomentaryo ka ng ganyan, na sabihin mong sobrang modern na ng ibang bansa, ha? Okay lang yan, magkomentaryo ka ng ganyan, kung hindi ka naging DepEd secretary. Kasi anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ha? Anong nagawa mo na maganda nang naging DepEd secretary ka? Ha? Oh, dapat sana nagawan mo ng paraan. May nakita man lang sanang pagbabago nung DepEd secretary ka. Oh. Ito yung kumpleto pang sinabi ni Sara. Yung ibang bansa, ang pinag-aaralan ng kanilang mga anak, robotics, coding, di ba? 3 4 years old, marunong na magbasa. Sa bayan natin, nandun pa rin tayo sa hanggang high school, hindi pa marunong magbasa ng bata. Ha? Oh. Ano yan sinabi niya yan sa isang pagtitipon ng mga DDS doon sa Kuwait. Pero siyempre, kahit pagtitipon niya ng DDS, nababalita yan sa buong Pilipinas. In fact, sa buong mundo. Oh, pinag-uusapan yan. Ang kapal ng mukha ni Sara na magkomentaryo ng ganyan. Hanggang daw ngayon, kahit nag-graduate na ng high school, mga high school graduates na hindi pa rin magsulat, magbasa. Oh, anong ginawa mo? Oh, ang DepEd, sakop niyan ang basic education. Basic education, secondary education, Department of Education yan. Ikaw ang secretary niyan. Ang laki ng budget na hinawakan mo. Nag-request ka pa ng confidential funds. Oh. At mga kabunyog, anong ginawa niya? Okay lang sana yan kung makikita mo, sasabihin niya, ang ating mga graduates ay talagang malaki ang problema ng mga graduates natin kasi ganito ganyan. Pero nung naging ako DepEd secretary, may mga ginawa na akong hakbang. Sa katunayan, ito yung mga nangyari nung panahon na DepEd secretary ako. Kung tinuloy-tuloy na lang sana yun, baka malaki ang pagbabago sa kalidad ng mga graduates natin. Kaya lang wala hindi napabayaan. Oh. Hindi, wala naman siyang magandang nagawa. Ano bang magandang accomplishment niya bilang DepEd secretary? Ay di ba nagpagawa siya ng mga libro na siya ang author? Ano nga ba yung title nun? Ano yung title ng libro niya? Yung pinapamahagi sa mga estudyante, tapos may libreng bag.
na may tatak ng kanyang ano, yung yan naman yung mga programa ni Sara eh. Ano pa yun? Kasi simula niya pa lang noon, ano ba yun? Yung ano, yung drill, toothbrush drill, 'di ba? Oh, yun yung mga programa ni Sara. O anong nagawa nun? Anong nagawa nun? Wala. Tapos may gana ka ngayong magkomentaryo ng ganyan. ang ang kapal, alam niyo mga kabunyog pag nagsasalita itong mga Duterte. Totoo naman. Totoo naman, hanggang ngayon talaga problema ang kalidad ng ating mga graduates. Walang ano doon. Ang punto lang, anong ginawa mo nung panahong DepEd Secretary ka? At anong nangyari nung panahon ng kanyang ama? 6 years yun. Kung maganda lang sana ang maganda ang performance ng administrasyon ng ama niya tungkol sa edukasyon. Ang problema, extrajudicial killings lang naman ang nagawa niya eh. Maraming pinatay. Pero yung pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon, wala rin. Yung DepEd Secretary noon, si Leonor Bione, sa panahon ng kanyang ama, yun, nakasuhan pa dun sa overpriced laptops. Tapos siya naman, panahon ni PBBM, siya naman ang DepEd Secretary, si Sara, anong nagawa niya? Yun na nga, yung toothbrush drill, yung sinulat niyang libro, tungkol sa, ano ba yun? Loro ba yun? Tungkol yata sa loro yun. Tapos pinamimigay sa mga estudyante. Yun ang nagawa ni Sara. Yun, maipagmamalaki mo. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mo, ang kapal ng mukha mong magsabi na nahuhuli ang bansa natin. Totoo yan. Walang issue dyan. Nahuhuli talaga tayo. Pero anong ginawa mo? Ikaw, bilang DepEd Secretary. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.